Pagsapit ng gabi, ang downtown area ng China ay natabunan ng isang kislap ng liwanag. Sa suburb ng Longjingyuan Villa, mukhang mapayapa at komportable ito. Pinalitan ang mahigpit na profesional na suit. Si Lin Ruoxi. Nakasuot ng plaid cotton na panlalaking pijama. Nakasuot ng mahabang buhok. Maluwag na pijama na ginawa siyang parang isang buong tao, malambot, walang kaunting pink na mukha, sa ilalim ng maliwanag na dilaw na liwanag, mukhang pink at flawless. Para itong isang maganda, malambot na tao na hindi umaalis ng bahay, at hindi nakikita ang iceberg na babaeng presidente na sikat sa labas. Nakaupo sa upuan sa western table, hindi hihigit sa 10 pinggan ang nasa mesa. Lahat sila ay maingat na niluto ni Wang Maria. Yung kaisa-isang lettuce na may plato ay parang medyo na-overheat kapag nasa ibabaw ng tubig. Dilaw ang kulay. Lumabas si Wang Ma mula sa kusina na may dalang maliit na rice cooker at sinundan ng tingin si Lin Ruoxi upang makita ang malaking orasan sa dingding. 8:00 na ng gabi. Miss, hindi pa bumabalik ang lolo ko. Sinabi ni Wang Ma na may kaunting awa. Siguro huwag kang umuwi para kumain ngayon, ngunit sa kasamaang palad itong table dish, orihinal na gusto kong bigyan ng magandang oras ang aking lolo. Pagkatapos ng lahat, babalik ako. Hoy, huwag ka nang maghintay, miss, 1 oras ka nang naghihintay, kumain ka muna. Huminga ng malalim si Lin Ruoxi at bahagyang ngumiti. Hindi ko siya hinintay. Hindi lang ako nagutom. Wang Ma, kain muna tayo. Oh, sinagot ni Wang Ma ang tunog, at hindi ito binasag. Matapos maibigay ang pagkain kay Lin Ruoxi, binigyan niya ang kanyang sarili ng isang mangkok. Pagkaupo ay tahimik silang kumain. Tiningnan ni Wang Ma ang salad na may lettuce sa gilid at sinabing, Miss, ikaw mismo ang gumawa nito, natikman mo na ba? Hindi magandang panoorin, Wang Ma, lahat kayo ay berde, magiging dilaw ako kapag ginawa ko ito. Parang hindi talaga ako marunong magluto. Medyo malungkot si Lin Ruoxi. Mas matalino sa akin si Miss. Tiyak na natuto akong mabuti sa pagluluto. Sa kasamaang palad, hindi bumabalik si Lolo ngayon. Kapag nakita ng tiyahin ang ginang na nagsimulang magluto para sa kanya, matutuwa siya. Maginhawang sabi ni Wang Maria. Inilapag ni Lin Ruoxi ang pinggan. Wang Ma, don't mention him, I didn't want to learn it for him. Gusto ko lang matutong magluto. Napangiti si Wang Ma nang walang magawa. Well, hindi para sa lolo ko. Hindi ko masasabing mali. Pero miss, bakit hindi mo ako tawagan at tanungin kung bakit hindi bumabalik ang lolo ko, baka may tawag ka. Babalik siya sa kumain ka na. Huwag, ibinaling ni Lin Ruoxi ang kanyang tingin at may kaunting hinanakit sa kanyang mukha. Magugutom siya at kakain siya. Kung ayaw niyang bumalik para kumain, mas mabuting huwag na siyang bumalik mamaya. Anyway, mas marami siyang babae sa labas, kung saan kakain. Iniligtas ko siya para hindi siya makitang galit. Tumingin si Wang Ma kay Lin Ruoxi, nakapareho ng isang maliit na gas bag. Hindi niya magawang ngumiti. Miss, ikaw ang nagsabi nito, baka nagmamadali ang lolo ko bago umuwi para kumain. Kapag sinabi mo ito, magagalit ang mga lalaki, at hindi ka dapat magsalita. Panipi. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono. Bumantong hininga si Lin Ruoxi at pumunta sa sofa para kunin ang telepono at tiningnan ang numero, si Kai Wei pala. O anong nangyari? Seryosong sinabi ni Kai Wei sa telepono. Kung ang ilog, nasa bahay ka ba ngayong gabi? Oo, pupunta ka ba? Nagtataka na tanong ni Lin Ruoxi. Hindi, kinukumpirma ko lang, mag-alala ka na kung may gamit ka sa labas. In short, sa bahay ka mamayang gabi, huwag kang pupunta sa ibang lugar, at least maghintay ka ng madaling araw para lumabas. Hoy, anong ibig mong sabihin? Lin Ruoxi, M.A. Bumantong hininga si Kai Yi at sinabing. Sa madaling salita, tama ako. Nag-aalala ako na tatawagan ka. Hindi ligtas ang dagat ngayong gabi. Ang dami ko lang masasabi sa iyo. Okay, abala pa rin ako. Bye.
Nang bahagyang nagbago ang mukha ni Lin Ruoxi, ibinaba ni Kai Wei ang telepono. Miss, anong sabi ni Miss Kai Yong? Nakita ni Wang Ma ang mukha ni Lin Ruoxi na hindi masyadong maganda, at nagmamadaling nagtanong. Hindi rin nagtago si Lin Ruoxi, at sinabing. Sabi niya huwag akong lumabas, baka may mangyari sa dagat ngayong gabi, hindi ito ligtas. Hindi ligtas sa labas, agad na nag-aalala si Wang Ma. Paano ang tiyahin, hindi pa bumabalik ang aking lolo, hindi ba ma-accident? Anong ginagawa niya? Napakahirap ng buhay niya. I was not scared to death by this morning. Akala ko patay na siya. Pumunta siya sa ospital para tingnan. Galit pa rin siya sa kanya. Tinatamad akong kumuha. Ingatan mo siya. Mabuti naman. Sabi ni Lin Ruoxi nang may sigasig, umupo pabalik sa mesa, ngunit mahirap itago ang kaunting pagkabalisa sa kanyang mga mata. Walang pakialam si Wang Ma, at anuman ang iniisip ni Lin Ruoxi, nagkusa siyang pumunta sa telepono at i-dial ang numero ng telepono ni Yang Chen. Dinampot ni Lin Ruoxi ang mga pinggan, ngunit hindi binuksan ang pagkain, ngunit tumingin kay Wang Maria. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang ibinaba ni Wang Ma ang telepono at bumantong hininga. Paano ito masasabi? Imposibleng kumonekta. Wala ba itong kapangyarihan? Kinuha ni Lin Ruoxi ang kamay ng chopsticks at bahagyang nanginginig. Muntik na niyang mabitawan ang chopsticks sa lupa at agad na dumungaw sa bintana. Sa madilim na gabi, walang lumitaw. Sa katunayan, walang kuryente ang mobile phone ni Yang Chen. Mula sa unang 2 araw, bumalik siya sa Zhonghai mula sa lalawigan ng Sichuan, at pumunta sa Emperor's Building sa kalagitnaan ng gabi upang hanapin si Lin Ruoxi. Ngayon, pumunta siya upang lumahok sa Yuan Wild Day at nakatagpo ng isang alakdan. I-charge ang iyong telepono. Medyo nanlumo si Yang Chen. Ang kagamitang pangkomunikasyon na ginamit niya noon ay hindi na rechargeable sa loob ng ilang buwan. Ang mobile phone na ginagamit ng mga ordinaryong tao ay masyadong mahirap i-charge. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala sa mood si Yang Chen na kontrolin kung may kuryente ang kanyang mobile phone. Alas 11 ng gabi, nakasakay na siya sa itim na Hummer H2 kasama si Rose. Isang red Jinghui lang ang pinaandar ng sasakyan. Mula sa lihim na base, tumungo sa lugar ng East China Sea. Sa maluwag na upuan sa likod. Isang maliit na mesa sa harap ng rosas. Isang maliit na MacBook notebook. Si Rose na suot ang kanyang salamin na walang frame at walang lente, nakatingin sa mapa ng lungsod ng China, ang nagdirekta sa iba't ibang sangay ng aksyon ni Red Jingchen. Rose baby, wala kang magandang plano, paano ka pa makakapaglaro dito? Tanong ni Yang Chen. Namilipit si Rose at naglabas ng maliit na dila. Maraming bagay ang kailangang baguhin sa larangan, syempre, para maging perpekto. Si Yang Chen ay mukhang nainas sa mapa, ngunit hindi niya maabala ang magandang kalooban ni Rose. Kung tutuusin, ang ganitong bagay ay kapareho ng sa sinaunang emperador. Talagang nasasabik siya nito. Mula noon, umakyat si Yang Chen sa front seat, binasag sina Xiao Zhao at ang vice driver na si Chen Rong, at ngumiti at sinabing. Xiao Zhao, hindi ikaw ang pangunahing lobby, paano ka nagmaneho? Hindi pumunta sa command line sa harap. At utos. Yang Ge, huwag mo akong minumura, ako na ang bahala sa logistic. Pinayagan ako ni kuya na magmaneho. Bagay na bagay sa akin. Ako si Xiao Zhao, mabuti ito, alam ko ang posisyon ko, Rong, sabi mo oo, ang maliit na si Zhao Xiaoyan ay nagtanong kay Chen Rong sa gilid. Tumanggo si Chen Rong. Oo. Kinuha rin ni Xiao Zhaoge ang posisyon ng bartender sa bar kasama ko noong nakaraan. Hindi ko siya papayagan. Inabot ni Yang Chen at itinuro ang ulo ni Xiao Zhao Yuan. Wala lang, maghahalo ako sa bar buong araw. Hoy, Yang Ge, hindi ka tama. Noong nasa bar ako ang pinakamalapit na tao sa kuya. Sabi ko noong unang panahon, ako ang general manager. Hindi karaniwan. Little Zhaoge, ang general manager ng Inner ay ang eunuch. Si Chen Rong ay nagsabi ng kakaiba.
Mga hinaing ni Xiao Zhao, bumulong ng dalawa at hindi na nagsalita. Sa isang nakaka-relax na pag-uusap. Sa wakas ay dumating ang kotse sa isang lugar ng pagpupulong kasama si Fang Zhongping, sa isang intersection sa tabing ilog sa intersection ng Silangan at Kanluran. Huminto ang Hummer sa isang open space at mayroon ng dalawang sasakyan na nakaparada sa paligid. Gayunpaman, ang dalawang kotse ay espesyal. Ang isa ay ang lisensya ng gobyerno no. 0001 at ang isa ay kotse ng pulis. Ang Rosa sa isang simpleng itim na sportswear ay tumalon palabas ng kotse, at si Yang Chen ay tamad na nakaupo sa kotse at pinindot ang salamin sa bintana upang tumingin sa labas. Maaga na dumating dito sina Fang Zhongping at Kai Wei. Nakita nila na dumating si Rose sa oras at naaliw sila. Kung tutuusin, para sa kanila, sina Rose at Zhou Guanyan ang mga pinuno ng mga gangsters sa China. Sa sandaling ito, kailangan nilang pag-isahin ang isa sa kanila. Ang puwersa ng underworld, papunta sa isa pang malaki, ang larawang ito ay medyo ironic. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang Red Jinghui ng Rose ay hindi pa nakapunta sa departamento ng gobyerno at naging medyo mababa, kaya maaari silang maging mas ligtas. Sinalubong ni Rose si Fang Zhongping at Kai Wei ng magkakaibigang kamay at saka nag-usap. Si Fang Zhongping ang pinuno ng pamahalaan at ng sandatahang lakas, ngunit ang partikular na utos sa pagpapatakbo ay tinulungan ni Kai Wei. Gayunpaman, para sa aktwal na sitwasyon ng pagkawala at ang saklaw ng pag-atake, natural na kailangang magtanong ng malinaw si Fang Zhongping at maabot ang isang pinagkasunduan. Ganito rin ang kaso ni Kai Wei. Pinangangasiwaan sa kalagitnaan. Sa malayo, naririnig ni Yang Chen ang nilalaman ng talakayan sa kanilang tatlo. Ayaw ni Yang Chen na gamitin ni Fang Zhongping ang kapangyarihan ng Red Jinghui para sirain si Dongxing, at pagkatapos ay lalaban siya sa Red Jing, kaya titiyakin niya ang plano. Ang maayos na pagpapatupad at patas na pagtrato ang pinakanababahala kay Yang Chen. Gayunpaman, si Kai Wei, na lumahok sa talakayan, ay tumitingin kay Yang Chen paminsan-minsan, at ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na emosyon, na naging dahilan ng pagkalito ni Yang Chen. Ano ang nangyari sa marahas na babaeng pulis? Ang hirap makitang kasama ko si Rose. Sa tingin niya isa na naman itong krimen. Gusto kong malaman kung paano mahuli ang aking sarili. Pagkaraan ng humigit kumulang 20 minuto, sina Rose at Fang Zhongping at Kai Wei, ayon sa pagkakasunod-sunod, ay umupo muli sa kotse. Husband, after tonight, China shipping na tayo, confident at full of authenticity si Rose. Napaka-confident mo. Kahit na hindi lubusang malaman ni Dongxing, dapat mayroong ilang mga pagtagas at ilang mga depensa. Isa ring masamang laban, sabi ni Yang Chen. May sulyap ng sulyap sa mga mata ni Rose. Ang aking deployment, ngunit bago ang pagpapatupad ng planong ito, gagawin ko ito. Ang Hummer ay muling inilunsad at nagtungo sa isang neon city. Sa oras na ito, gabi na. Napakakaunting traffic sa kalsada. Mga taong baliw sa paglalasing sa iba't ibang materyalistikong lugar, ngunit ignorante pa rin, isang napakalaki na itim. Malapit nang bumagsak ang bagyo sa madaling araw. Guanglin Night Market sa East China Sea Region. Ang block na ito ang magiging pinakamaunlad na intersection ng kalye gabi-gabi. Na may iba't ibang mga mixed figure, hindi mabilang na mga hotel, nightclub, clubhouse, at tamasahin ang marangyang buhay. Magkakaroon din ng hindi mabilang na mga tao na pupunta dito upang maghanap ng anumang pagkakataon upang makakuha ng higit pa o mas kaunting mga breadwinner. Sa isang entertainment club na tinatawag na Golden Age. Ang madilim na gintong palamuti ay ginagawang tahimik at misteryoso ang loob ng clubhouse. Kulay rosas at dim-dilaw na mga ilaw, hindi nakikita ng mga tao ang mga taong naglalakad pabalik-balik, kumusta ang mukha. Sa kawalan ng katiyakan, walang lalaki o babae ang masyadong masindak, at anumang damit ay hindi masyadong diretso. Sa isang deluxe box, tinutugtog ng nakakabinging speaker ang Northern Spring noong 1970s. Ang boses ng mga awit ay sinamahan ng tradisyonal na pop music saliw mula sa Japan,
na ginagawang ang kapaligiran sa loob ng kahon ay nagpapakasawa sa fashion at nostalgia. Sa itim na matigas na sofa ng katad. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na medyo kalbo ang buhok at matigas ang hitsura ay may hawak na itim na katawan na may black lace openwork bra at mahabang pantyhose na may kutis. Maputing babae. Hate, Jienge, you are hurting people. Palihim na sabi ng babae. Ang lalaki na tinawag na malakas na kapatid ay uminom ng tuyong pulang alak sa kabilang banda sa kapete. Nakikinig sa tinig ng babae na puno ng lamang at tukso, at ang sulok ng kanyang bibig ay nagbukas ng masamang arko. Ang kapete ay random na inihagis sa carpet, at ang makapal at malambot na hitsura ng carpet ay agad na tingina ng pulang likido. Inis na kinuha ni Janj ang telepono, tiningnan ang numero, biglang nawala ang kalahati ng kanyang galit, agad na kinuha ang telepono, President. Ano ang order? Aegean, bumalik ka agad sa iyong bulwagan, tumanggap ng impormasyon, ang mga tao ng Red Jing ay lalaban sa atin. Ano ba? Si Tu Weiwei, kumakain ng bare-hearted leopard ang babae. Bakit nila tayo tinatawag? Akala ko ba kasing galing tayo ng walang kwentang daddy niya? Mayroon ding mga kriminal na pulis at armadong pulis, at babalik ako kaagad, mag-uutos ako. Kumpleto na. Magre-rebelde sila. Panigurado ang presidente, tatawagan ko agad ang lahat ng kapatid sa bulwagan. Ibinaba ni Janj ang tawag at agad na kinuha ang blazer sa gilid at nagplanong umalis. Ang batang babae ay sumigaw pabalik mula sa likod hanggang sa likod ng malakas na kapatid, ang dalawang jade na braso na nakahawak sa leeg ng malakas na kapatid ay hindi umaasa sa sahig. Jienge, sinabi mo na samahan ang pamilya ngayong gabi, paano pumunta? Puot. Niloloko mo ang pamilya. Hoy. Little baby, paano ako magsisinungaling sa'yo? It's a matter of fact, I have to go. Mukhang nanlumo si Janj. Hindi, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Nakabitin pa rin ang babae kay Janj. Kailangang magsuot ng damit si Janj at sinabing. Magiging problema ang Red Jing sa Si Tu Weiwei. Gusto kong harapin ang pulis. Kailangan kong dalhin ang mga baril para makita nila ang pagkakaiba ng lakas. Janj, I see you should not go tonight, mahinang sabi ng babae. Bakit? Hindi inisip ni Jienge ang underground consciousness. Dahil kailangan mong mamatay ngayon. Ang malalambot na braso ng batang babae na nakasabit sa leeg ni Janj ay biglang naging dalawang bakal, at saglit nilang hinigpitan ang leeg ni Janj. The moment that Janj reacted, gusto niyang hampasin ng siko ang tiyan ng babae, pero ayaw niyang hintayin itong magtaas ng kamay. Nasuri-suri ang mga braso ng babae. Keka. Ang ulo ni Jienge ay direktang nailagay sa kanyang leeg. Huminga sa isang iglap. Inilabas ng babae ang bangkay ng namatay na kapatid, ngumisi, at walang tigil ang mukha ng mukha. Kinuha niya ang kanyang pinong pink na telepono mula sa mababang mesa at nag-dial ng kakaibang telepono. Hoy, ate, si Shi Jian ng Dongxing Baihutang ay patay na, si Baihutang ay wala ng ulo. Hi Kang, hard work, well done, you can come back with the sisters. Dapat, kumpara sa malaking kapatid na babae, ito ay wala. Masayang ibinaba ni Haikang ang kanyang telepono at kinuha ang isang itim na robe trenchcoat mula sa kanyang tagiliran at ibinalot ang kanyang sarili dito. Pagpunta sa labas ng kahon, ang dalawang lalaking nakasweat ay agad na tumango at nagtanong. Miss Tito, boss. Hoy, lasing si Janj, pupunta ako sa inidoro. Huwag mo siyang pakialaman. Alam mo naman, lasing siya at masama ang ugali. Kapag nawalan ka ng galit, hindi kita matutulungan, sabi ni Haiyan na may kasamang mga mata. Kaakit-akit na mukha. Yes, thank you Miss Tito for concern. Nagpapasalamat na tumango ang dalawang nakababatang kapatid. Ngumiti ang Sea Otter at lumingon sa direksyon ng Golden Age. Ang dalawang suitmen ay tumingin sa likod ng Sea Otter at nawala sa sulok, para lamang magtagpo sa ngiti at pag-iinis sa isa't isa. Sa sandaling ang kabayo ay ang boss ng amo, ito ay talagang isang malaking babae. Nako, kalimutan mo na, anyway,
Pagod na ang amo sa kanya, at maaaring patayin siya ng iilan sa ating mga kapatid. Tsaka, ha 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 ha. Kasabay nito, sa isang hindi mahalata na maliit na kafe sa gilid ng Central Ring Road sa Silangan, si Yang Chen at Rose ay nakaupo sa bintana at umiinom ng kape. Sa screen ng computer sa harap ni Rose, ang tiyak na sitwasyon ng bawat squad ay patuloy na umuusbong. Ang pattern ng pula at pulang rosas sa mapa ay patuloy na kumakain sa isang lugar na may itim na silangan. Nakinig si Yang Chen kay Rose at muling tumawag. Tumingin siya sa rosas sa isang kakaibang tingin, at siya ay bahagyang napahiya. Napansin ni Rose ang malalim na mata ni Yang Chen at tumingin sa kanyang mga mata. Asawa, paano mo ako tinitingnan ng ganito, may bulaklak ba ako sa mukha? Rose baby, kailan ang mga especially iya mo, inayos ka ba ng mga pangunahing tauhan ni Dongxing? Nagtataka na tanong ni Yang Chen. Noong nakipagkita ako sa Western League, inayos ko. Sa oras na iyon, magiging daw tayo. Makatuwirang sabihin na ang mga elite na iyon ay dapat manatili sa punong tanggapan. Ngunit, dahil sa iyong hitsura, ako magsusugal na sa wakas ay ako na ang mananalo, mapaglarong ngumiti si Rose. Asawa, huwag mo akong sisihin, sa tingin ko dahil may tiwala ako sa iyo, tiyak na tutulungan mo ako sa huli. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang noo at mamantong hininga. Ikaw pala ang kalkulado ng lahat. Tinatayang hindi ito maiisip ng mga tao ni Dongxing. Pipiliin mo ang oras na iyon, at hindi ka na magkusa na makipaglaro sa Western League. Sa halip, tumingin ka na. Sa Dongxing. Well, akala ko noon. Asawa. Hindi ka magagalit. Niyakap ni Rose ang kanyang mga kamay at hinawakan ang kamay ni Yang Chen paarap, at ang kanyang ekspresyon ay nakakaawa. Hey, tumawa si Yang Chen. Forget it. I also recognize that some of your women are not fuel-efficient lights. Naalala ni Yang Chen ang diskarte ng chain ni Lin Ruoxi noon, ngunit hindi ito ang parehong gawain. Kung nais mong pag-usapan ang tungkol sa pagsasabwatan, maaaring hindi mo ito magagawang laruin. Ngunit sina Lin Ruoxi at Wei Wei, dahil sa kanilang sariling lakas, hayaan ang kanilang mga sarili na hindi kailangang mag-isip ng masyadong maraming diskarte, ngunit sila ay napaka-independenteng mga kababaihan, madalas na nag-iisip. Napakalayo, napakakomplikado. Ngumisi si Rose. Alam kong hindi mo ako masisisi. Pero, asawa, ano ang ibig mong sabihin sa kaunti lang ang babae, ilan ang babae mo? Hey, si Yang Chen ay umubo ng 2 beses, na kumikislap ng kanyang mga salita. Kumusta ang pag-unlad? Nakaupo na ba tayo dito? Gusto mo bang pumunta sa frontline? Hindi, kapareho ng pagpunta, kasi this time yung assault points, lahat ay umabot ng higit sa 200, ang mga pangunahing higit sa 50. Hindi lahat tayo pwedeng pumunta dito, mas magandang umupo dito. Ko iniutos ang ordinasyon, sabi ni Rose Hai. Nakita ni Yang Chen ang magandang hitsura ni Rose, at hindi maiwasang mapangiti. Mukhang napakasaya ng ating reyna ng mga rosas tungkol sa tunay na trono ng underworld na malapit nang mapunta sa China Sea. Asawa. Alam mo ba? Sa katunayan, ang paggawa nito, talagang masaya. Hindi pagkatapos talunin ang kalaban. O bago talunin ang kalaban. Kahit na ako ay maging ang tanging pinuno ng mundo sa ilalim ng lupa sa China, hindi ako makaramdam ng labis na pananabik. Ang magagandang mata ay puno ng hindi maipaliwanag na kinang. Ang tunay na kaligayahan ay matalo lamang ang kalaban at lumunin ang teritoryo ng kalaban. Sa sandali ng tagumpay, nararamdaman ko ang tibok ng puso, napakalakas. Huwag kang matulog ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Huwag kang matulog, nahihiyang sabi ni Rose. Asawa, gusto mo na bang umuwi? Tuwang-tuwa ako ngayon, talagang nakipagtulungan sa akin ang secretary ng Municipal Party Committee, tinulungan akong lumunin si Dongxing. Hindi ko sasamahan ang asawa mo ngayong gabi. Natutulog ako, kaya ang iyong uuwi pa rin ang asawa, ngunit walang kinalaman sa akin. Nag-aatubili na ba maantong hininga si Yang Chen? Kung si Fang Zhongping,
ang lalaki ay nangahas na humanap ng problema sa iyo pagkatapos, sabihin mo sa akin, tutulungan kitang i-level siya. Well, don't worry. In fact, as long as we cooperate well, the leader of Hai Haidao is definitely helpful to him. He will not be so stupid, natatawang sabi ni Weiwei. Sa screen ng computer, nagsimulang lumabas ang iba't ibang crossfire na mga palatandaan, at ang itim na markang East ay patuloy na nalulula sa pattern ng pulang dugo na apoy. Tiningnan ni Yang Chen si Rose bilang isang bata na nakakita ng bagong laruan at masayang ngumiti. Ngumiti siya at umiling at lumabas ng coffee shop. Dahil natulungan ang mga tao ng Hang Jingwei team na sundan ng maaga ang kanilang sariling mga BMW na sasakyan, hindi na kailangan pang magpadala ni Yang Chen ng mga tao. 1:30 na ng umaga, at si Yang Chen ay nasa labas ng lungsod, habang nakatingin sa Zhonghai East District, na nagniningning pa mula sa rearview mirror. Pagkatapos pumunta ngayong gabi, ang mag-ama nina Dongxing at Zhou, kahit nakasama si Shu, ay aalisin sa China Shipang. Gayunpaman, ang mga bagay na ito, para kay Yang Chen, ay hindi makapagsalita tungkol sa malalaking bagay, na sinasabing mahirap pakinggan. Kung ito ay hindi lamang isang pagkakataon. Hayaan ang iba na gumawa ng trabaho, hayaan ang mga rosas na makinabang, Yang Chen ay maaaring patayin siya ng mag-isa at Zhou Jinian at Xu Jihong, at iba pa. Kahit na uminom ka muli ng gamot na ito. Pagkatapos ng paghampas ng kotse sa loob ng 10 minuto, bumalik si Yang Chen sa Longjing Yuan Villa. Pagkababa pa lamang ng bus, nagulat si Yang Chen nang makitang maliwanag ang mga ilaw sa bulwagan. Ito ay 2:00 na ng umaga. Nakasimangot si Yang Chen. Dahil nandoon si Lin Ruaxi na naghihintay sa kanya na umuwi, ngunit sa pagkakataong ito ay sobrang gabi na, pakiramdam ni Yang Chen ay malabo, at si Lin Ruaxi ay rogue sa umaga. Kaya hulaan kung ano ang nakalimutan ng dalawang babae sa bahay na patayin ang mga ilaw. Nang may pagdududa, binuksan ni Yang Chen ang pinto at pumasok sa bahay. Sa bulwagan, kumikinang ang maliwanag na liwanag sa matingkad na sofa, malambot at payapa. Dahan-daang lumapit si Yang Chen, at tiningnan ito ng mabuti, biglang nag-squat sa pwesto. Nakita ko na si Lin Ruaxi, nakasuot ng cotton pajama, nakakulot sa sofa na parang kuting, nakaharap sa pintuan, at ang buhok ay bumagsak sa gilid ng pisngi. Bagamat mayroong automatikong pag-init na kinokontrol ng temperatura sa silid, sa sandaling makatulog ang mga tao, hindi sapat ang temperaturang ito. Nanlamig si Lin Ruaxi dahil sa kanyang pagtulog, ang kanyang katawan ay mahigpit na nakahawak, ang kanyang mga labi ay bahagyang nagyelo at maputi, at siya ay parang awa. Mainit ang puso ni Yang Chen, at napakabuti at nakakatawa. Sa maghapon, determinado siya. Sa kalagitnaan ng gabi, naghihintay siya sa bulwagan para umuwi. Masyadong mahirap pagnilayan ang isip ng babae. Tahimik na lumapit sa sofa, iniisip ni Yang Chen kung hawak niya ba siya sa itaas para matulog, o maghanap ng kubrekama para sa kanya. Sa sandaling ito, tila may narinig akong buntong hininga. Ang inaantok na mga mata at malabong hitsura ni Lin Ruaxi ay nagpaganda sa kanyang maseselan at perpektong tampok ng mukha. Tahimik na nakatingin si Lin Ruaxi kay Yang Chen na nakatayo sa kanyang harapan, tila kinukumpirma kung siya ay nasa panaginip. Buti naman, nakangiting sabi ni Yang Chen. Sa loob ng mahabang panahon, tahimik na umupo si Lin Ruaxi, tumingin sa kanyang ulo at tumingin sa orasan na nakasabit sa dingding, 2:00 ng umaga. Nung nanonood ako ng TV, nakatulog ako. Si Lin Ruaxi ay palihim na sumilip kay Yang Chen. Nakita niyang wala siyang kinalaman sa buong katawan niya. Mahinang pangungusap niya at tumayo at pumunta sa building. Pero dahil sa matagal na pag-urong ng katawan, napisil ang isang paa, tatayo pa lang, namamanhid na ang buong binti. Oo. Ito ay medyo mahina, ang mga binti ay mahina at malambot, at ang mga mata ni Lin Ruaxi ay babagsak sa coffee table sa harap ng sofa.
Mabilis na inabot ni Yang Chen at inalalayan ang braso ni Lin Ruoxi at isinandal siya sa kanyang dibdib bago siya nahulog. Kita mo, anong balisa, huwag kang maglatag ng kumot sa sofa, kaya hindi ko alam kung ako ay may sipon. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Sa sandaling sumandal siya sa dibdib ni Yang Chen, naamoy ni Lin Ruoxi ang amoy ng isang lalaki, ang kanyang puso ay bahagyang malutong at ang kanyang mukha ay pula. Gayunpaman, kaagad, nalaman ni Lin Ruoxi na si Yang Chen ay may amoy ng pabango sa kanyang sariling babae. Dahil sa silid ng rosas sa loob ng mahabang panahon. At sa kotse na matagal nang nakaupo kasama si Rose. Maraming pisikal na pakikipag-ugnayan, at sa iba pang bahagi ng katawan, hindi masyadong naramdaman ni Yang Chen, ngunit bilang isang babae, Lin Ruoxi, ngunit may naamoy akong kakaiba kaagad. Ang kaunting matamis na lasa lang, ay agad na nawala, si Lin Ruoxi ay nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang puso, kinagat ang kanyang ibabang labi, ang kanyang mga mata ay medyo malabo. Ang lalaking ito, mag-isa lang sa bahay, naghihintay sa kanya sa gabi, nag-aalala tungkol sa kanyang aksidente, at masaya siya sa ibang mga babae sa labas. Bitawan mo ako, huwag mo akong alagaan. Malamig na sabi ni Lin Ruoxi. Hindi naintindihan ni Yang Chen kung ano ang nagawa niyang mali. Paano siya nagkamabutihan at nagparamdam ng mainit na eksena? Paanong biglang nagalit ang babaeng ito? Ito ay sinabi, ang tono ay kasing lamig ng malamig na taglamig ika-12 lunar month. Kinailangan ni Yang Chen na paluwagin ang malambot na katawan ni Lin Ruoxi na may malakas at sariwang halimuyak sa katawan, at ngumiti at pinagmasdan siya ng hakbang-hakbang patungo sa hagdan. Kung babalik ako ng sobrang late, hindi ka na maghintay, wala akong pake, pagod na pagod ka. Medyo nahihirapang sabi ni Yang Chen. Sinuportahan ni Lin Ruoxi ang rehas ng hagdan at hindi bumalik sa lupa. Huwag kang maging narcissistic, sabi ko, nanunood ako ng TV at natutulog, walang naghihintay sa iyo. Kapag nanonood ng TV, naaalala ko pa ring patayin ang TV. Ngumiti si Yang Chen, at ang palusot na ito ay masyadong pailay. Ano ang sobrang mahiyain? Ang mga yapak ni Lin Ruoxi, at paglingon sa likod, ang kanyang mga mata ay medyo namumula, nanunuya, at tila nanunuya sa kanyang sarili. Oo. Ako ay tanga. Hindi man lang ako magsisinungaling sa'yo. Ano ako, anong meron dito? May babae sa labas mo, wala ako sa paningin mo. Mayroon kang isang magiliw na bayan, ilang mga tao na manatili sa iyo para sa gabi. Kung gusto mong bumalik, gusto mong umalis at umalis, kahit manatili ka sa labas, wala kang masabi. Huwag kang mag-away. Bakit ka hinihintay? Tanga ako, alam mong ang mga taong walang pakialam sa paningin mo, mga taong wala lang, ay gagawa nitong katangahan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisinungaling sa'yo sa kinabukasan. Dahil hindi kita hihintayin ng ganito ngayong gabi. Pagkatapos nito, si Lin Ruoxi ay tumalikod at matigas na naglakad sa itaas. Si Yang Chen ay nakatayo sa parehong lugar, at ang mga salita ni Lin Ruoxi ay nakadama sa kanya ng kaunting pag-aalala. Gusto kong bumalik, gusto kong umalis at umalis. Pagtingin sa hakbang-hakbang. Mukhang pagod. Biglang nakaramdam si Yang Chen ng matinding pagkabalisa at takot, na para bang si Lin Ruoxi ay wala sa ikalawang palapag ng vilya, ngunit isang parallel line na hindi kailanman magsalubong. Teka! Lin Ruoxi, pigilan mo ako! Sigaw ni Yang Chen. Si Lin Ruoxi ay isang figure, ngunit hindi siya bumalik, huminto lamang sa gitna ng kalsada at tahimik na walang sinabi. Mula noong kasal, ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Yang Chen ang kanyang buong pangalan, na napakaseryoso. Huminga ng malalim si Yang Chen at sinabi, Lin Ruoxi, kung babalik ako mamaya, talagang tatawag ako. Bagamat may naghihintay sa akin sa bahay, hindi ito masyadong nakaugalian para sa akin, oo, upang hindi hayaan ang taong iyon. Hintayin mo ako, pero tumawag, kung late ka bumalik, ipaliwanag mo kung bakit, para sa akin. Mahirap pa rin, dahil wala pa ako sa nakalipas na 20 taon. Ang ugali na ito,
kaya huwag mo nang pansinin, sana maintindihan mo. Ako. Pero sa hinaharap, kung huli na, tatawag ako at ipapaliwanag ang mga dahilan. Ikaw, ang bahay na ito, ay hindi isang lugar para sa akin, wala ay wala. Talagang, hindi. Bahagyang ipinikit ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo, pagkatapos ay tumakbo sa sahig ng walang ingay, tumakbo pabalik sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Huminga ng mahabang hininga si Yang Chen at ngumiti ng pilit sa gilid ng kanyang bibig. Ibinalik niya ang tingin sa hall sa ibaba. Ilang sandali pa ay pinatay na niya ang ilaw at umakyat sa taas para magpahinga. Kinaumagahan, maagang nag-vibrate ang cellphone ni Yang Chen, na na-charge ng kuryente sa kama. Hinawakan ito ni Yang Chen at inilagay sa kanyang tainga. Asawa ko, magandang umaga, hindi ka Jin Aiseng. Sa kabilang banda ay ang bati ni Rose. Ipinikit ni Yang Chen ang kanyang mga mata at ngumiti. Kapag alam mo kung bakit, paano ang sitwasyon? May isang party secretary at secretary Kai, at si Dongxing ay nawalan ng napakaraming mahahalagang may-ari ng simbahan at mga taiman. Ang pag-atake kagabi ay talagang walang ibig sabihin. Si Zhou Guanyan ay walang oras upang labanan, ngunit sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa kanyang tahanan, medyo kakaiba ang mga bagay-bagay. Paano ang isang kakaibang batas? Tamad na tanong ni Yang Chen. Sinabi ni Wei. Pumunta ako roon kasama si Secretary Kai. Nakita namin na si Zhou Guanyan ay pinatay bago kami dumating. Ito ay isang putok sa ulo at ang kamatayan ay lubhang kakaiba. Ito ay nakahandusay sa lupa. Paano naman ang ibang aspeto? Walang pakialam si Yang Chen. Tumakas si Zhou Dongcheng kasama ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaan at hindi niya ito mahuli. Ngunit dahil hanggang ngayong umaga lang ang blockade ng militar, mahirap siyang mahuli. Medyo nalungkot si Rose. Wala lang, isa siyang tao na walang ambisyon. Wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Just do some precautions. I think so too. So let the following people go to clean up the mess, just ignore him. Madaling sabi ni Rose, husband, then you continue to sleep, I am busy. Huwag kang masyadong mapagod, maaari kang maglagay ng ilang bagay para kay Xiao Zhao at Rongrong. Kung babawiin mo ang mga piling tao, dapat mong hayaan silang makakuha ng kaunting tamis. Pagkatapos ng lahat, kapag ang especially iya ay hindi mabuti. Matapos ibaba ang telepono, hindi na nag-isip si Yang Chen na matulog muli. It was happened to be a weekend. Binalak ni Yang Chen na pumunta sa ospital upang makita si Yuan Ye pagkatapos ng almusal. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan. Pagkarating sa ibaba, inilagay na ni Wang Ma ang mainit na almusal sa western table. Kaninang umaga, kumain ako ng kanin dahil maraming malamig na ulam at mainit na ulam sa mesa. Nakita ni Yang Chen na si Lin Ruaxi ay hindi pa bumababa. At ang kanyang puso ay hindi magagalit at tumangging makita ang kanyang sarili, ngunit walang paraan, kung ikaw ay mayabang, hindi mo ito matiis. Lolo, bababa ka na, late na akong nakabalik kagabi, at ligtas na ako, sobrang nag-aalala kami ni Miss sayo, nakangiting sabi ni Wang Maria. Nalilitong tanong ni Yang Chen. Wang Ma, ano ang ibig mong sabihin? Nang matapos akong kumain kahapon, tumawag si Miss kay Jiaji at pinalabas si Miss at sinabing hindi ligtas para kay Jonghai kagabi. Pero hindi ka makakauwi kasama ang lolo mo, at wala ang telepono. Labis kaming nag-aalala tungkol sa aksidente ng aking lolo. Sabi ni Wang Maria. Ang pag-iisip ni Yang Chen ay bumabagsak, naalala ang tsikahan ni Lin Ruaxi sa sofa kagabi, at siya ay nahihiya sa kanyang puso. Dapat talaga nawalan na siya ng gana, hindi lang naghihintay sa sarili niya, kundi pati na rin sa takot sa sarili niya. Lolo, tingnan mo itong ulam sa mesa, hindi ako gaanong nakakain kagabi. Naiinitan ako kaninang umaga. Makakain ka pa kasama ng lolo mo. Si Wang Ma ay masigasig na nagbigay kay Yang Chen ng isang mangkok na puno ng kanin. Kagabi lang. Ito ay para sa Panginoon na sakupin ang hangin. Uuwi pa lang kasi, first time din gumawa ng special dish ang ginang,
Pero sabi ng ginang, hindi daw masarap, at hindi gumagalaw ang chopstick. Naghinala si Yang Chen na nagkamali siya. Kung nagluluto siya, bakit? Oo, itong ulam ng lettuce, itinuro ni Wang Ma ang plato ng dilaw na lettuce sa gilid ng salad, dahil sa sesame oil, pagkaraan ng isang gabi, ang ilan ay magkakadikit, gustong matikman ni Lolo. Ngumiti si Yang Chen at tumango. Ang iniisip ni Lin Ruaxi sa kusina ay awkward na nagluluto, at hindi niya maiwasang matawa. Kumuha ng isang malaking subo ng chopstick, kunin mo lang ang kanin, at ako na ang bahala sa lasa. Natawa na lang ako at kumain. Lolo, ano ang lasa, may potensyal ba ang ginang na magluto mamaya? Nakangiting tanong ni Wang Maria. Tumingin lang si Yang Chen sa kanin, at tamad siyang magsalita. Tumango lang siya ng pilit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang mangkok ng kanin ay nasa ilalim ng tiyan, at si Yang Chen ay halos mapuno. Nang makitang hindi bumababa si Lin Ruaxi, sinabi ni Yang Chen kay Wang Ma na kailangan niyang pumunta sa ospital para makita ang pasyente, at lumabas muna siya. Nang umalis si Yang Chen, tahimik na bumaba si Lin Ruaxi mula sa ikalawang palapag at naglakad patungo sa mesa. Pinagmasdan niya ang ulam na hindi lamang ilang dahon ng letsugas na iniwan ni Yang Chen. Napangiti si Wang Ma nang may pag-iisip. Miss, mukhang nasisiyahan na ang lolo ko sa mga niluto mo, kainin mo lang ang ginawa mo. Medyo hindi natural na pula ang mukha ni Lin Ruaxi, curious na kinuha ang chopsticks, kinuha ang isang lettuce silk, at maingat na inilagay ito sa import. Hoy! 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 Kumunat ang kilay ni Lin Ruaxi at malakas na hinampas ang kanyang mga paa. He said with a grudge. Sobrang maalat, yung lalaking walang puso at baga, kumakain ng asin. Nang makita ni Wang Ma ang mukha ni Lin Ruaxi na sumisigaw at nag-welcome, hindi niya maiwasang mapangiti at tumawa. Pagdating ko sa ospital, nalaman ni Yang Chen na ang mga panlabas na bodyguard ay halatang doble kaysa kahapon. Tila. Ang mga tao ni Yuan ay nag-aalala na ang aso ni Zhou Guanyan ay tumalon sa dingding at gumawa ng iba't ibang paraan upang saktan ang mga taong pinapahalagahan nila. Kaya't ang pag-iwas ay pinalakas. Gayunpaman, tinatayang walang nag-iisip na si Zhou Guanyan ay biglang mamatay ng maaga sa kanyang sariling tahanan. Kahit na hindi niya alam kung sino ang gumawa nito, nahulaan niya na ang karanasan ni Yang Chen sa mga bagay na ito ay halos nasa loob ni Dongxing. Pagdating ko sa pinto ng intensive care unit, may ilang tao na ang nakaupo doon ng maaga. Kabilang sa kanila, ang tanging kilala ni Yang Chen ay ang ina ni Yuan Ye, si Yang Lan. Nang makita ni Yang Lan si Yang Chen na lumitaw, tumayo siya at bahagyang ngumiti. Tingnan mo si Ono ng maaga. Bilang isang ina, gusto kong magpasalamat sa iyong pagmamalasakit. Hindi marami ang mga kaibigan ko, isa lang ang binibilang niya, kailangan ko lagi itong bigyang pansin. Si Yang Chen ay hindi nagmamadaling pumasok. Ang espesyal na pakiramdam ni Yang Hao ay hindi maiiwasang gustong malaman ni Yang Chen ang tungkol sa isa't isa. Nagtatakang tanong ni Yang Lan. Wala akong narinig mula kay Xiaoyi dati, naging magkaibigan ba kayo kamakailan? Nasa ibang bansa ako dati. Kakabalik ko lang sa China ngayong taon. Nakipagkaibigan kami sa pamamagitan ng asukal, at hindi nagtatago si Yang Chen. Nang marinig ni Yang Chen na sinabi ni Yang Chen na, nasa ibang bansa ito dati, halatang pinaliit ni Yang Lan ang mag-aaral, ngunit hindi nagbabago ang kulay ng mukha. Ito pala ang kaso, gusto ni Xiaoyi ang sanhi ng mga video game, gusto ng kanyang ama. Not support much, but I have been ayon sa kanya, parang may tulong pa, at least you have made this trustworthy friend. Siguro, hayaan mo akong pumunta at tingnan. Naramdaman ni Yang Chen ang pagkakaiba ni Yang Lan, hindi na nagsalita pa. Sa ward, ang doktor at ilang mga nurse ay gumagawa ng pagsusuri ng data ni Yuan Ye. Namamaga ang mata ng asukal sa asukal, halatang hindi natutulog sa gabi, nakatayo sa kama at nanonood ng may pag-aalala. Doktor, kumusta na po si Yuan Ye sa huli? Sa tingin ko po ay normal na ang kanyang heartbeat, okay lang po ba?
Tanong ni Sugar. Kinuha ng doktor ang form mula sa nurse at tiningnan ito ng mabuti. Ngumiti siya ng maluwag. Ayos lang, malakas ang kalooban niya, normal lahat ng indicators, I think most night, Majay gising siya. Talaga, ang mga mata ng asukal ay puno ng mga sorpresa. Nagsisinungaling pa ba ang doktor sa iyo, Bobo? Tumalikod ang asukal sa asukal at nakitang biglang pumasok si Yang Chen, tumangging kunin ang okasyon, masayang sumugod, niyakap si Yang Chen na sumigaw, Uncle. Yuan Yej is okay. Wala. Inabot ni Yang Chen at kinuha ang likod ng sugar candy. Si Yuye, na nakatutok sa gilid ng kanyang mata, ay biglang nakita na dahan-daang iminulat ni Yuan Yezheng ang kanyang mga mata. Hoy, ho, tingnan mo kung sino ang nagising. Iminuwestro ng mga mata ni Yang Chen ang likod. Biglang umikot ang asukal sa asukal, para lang makita, ibinoka ni Yuan Yezheng ang kanyang bibig at ngumiti sa kanya, ngunit tila wala itong lakas. Tinakpan ng asukal ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, pinalaki ang kanyang mga mata, na para bang nakakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang larawan, at lumuha. Ang doktor at ilang mga nurse ay lumabas at lumabas. Sa wakas ay binitawan ni Yang Chen ang kanyang puso at lumabas ng ward. Ito ay dapat na isang pribadong oras para sa mas bata. Pagkatapos maglakad palabas ng ward, nagkataong kara-rating lang ni Yuan Huwei kasama ang isang grupo ng mga tao. Nang makita niya si Yang Chen, binati rin niya si Yang Chen ng magiliw na boses. Napakaganda ng labanan kagabi. Hindi namin inaasahan sina Yuan Jahe at Fang Jia. Napakahusay ng presidente ng Red Kings Club. Bagamat may kooperasyon sa pagitan ng gobyerno at militar, handa pa rin ang ilan sa ating matatandang lalaki. Bumaba sa hangin. Salamat sa tulong mo, taos-pusong puri ni na Yuan at Wei. Nagkibit balikat si Yang Chen. Ito ang dapat sabihin kay Rose, wala akong ginawa. No, I think that except for you, no one can let Rose trust with unreserved trust and fight with us. Si Yuan Huwei ay may malalim na pangitain. Hindi iniisip ni Yang Chen na napakahirap para sa mga taong ito na imbestigahan ang kanilang relasyon ni Rose, ngunit wala siyang pakialam. Kumusta ang aspeto ni Shu? Tanong ni Yang Chen. Yuan Huwei ay kumuha ng ilang puntos. Si Xu Jihong ay mas malayo kaysa sa aming naisip. Umalis siya sa China Sea kasama ang isang grupo ng mga miyembro ng pamilya at mga pinagkakatiwalaan kahapon ng hapon. Kung walang aksidente, pumunta siya sa China Sea sa pamamagitan ng isang espesyal na iligal na ruta. Imposibleng arestuhin. Ngayon lahat ng ang mga industriya sa Shu ay nasa vacuum na panahon na. Nagpasya kaming kunin ang lahat ng mahahalagang industriya. Gayunpaman, ang malaking halaga ng ari-arian ni Shu ay inilipat sa mga foreign Swiss bank account sa pinakamaikling panahon ni Xu Jihong. Ang gobyerno at ang militar ay hindi rin magawang subaybayan at i-freeze. Sumimangot si Yang Chen, ibig sabihin, si Xu Jihong ay may dalang malaking halaga ng mga ari-arian, at ito ay hindi pa rin malinaw anumang oras. Bagamat hindi ito masyadong magandang balita. Sa maikling panahon, ang magulong multong ito ay hindi dapat makaapekto sa kanyang buhay, at si Yang Chen ay magiging tamad na magbigay ng higit na pansin. Sa pagkakataong ito, dahil sa sunod-sunod na insidente na na-trigger ng Yuan Wild Day, sa wakas ay natahimik na ito. Si Yuan Huwei at ang kanyang asawa ay sabik na makita ang gising na anak. Hindi na nagtagal si Yang Chen. Pagkaalis niya ay umalis na siya. Pagpunta sa pintuan ng ospital, gusto lang ni Yang Chen na lumiko sa parking lot, ngunit ayaw niyang lumapit sa sarili niyang kakilala. Nakita ko ang isang beige shirt. Si Li Jingjing, na nakasuot ng gray na plaid sa ibabaw ng palda na hanggang tuhod, ay hawak ang matandang Li na mukhang maliit na mukha at naglakad sa kanyang direksyon. Hindi ko pa nakikita si Li Jingjing, na matagal nang hindi nakikita. Kumbaga kailangang dumailan ng kaunti ang mga tao, pero mas mature at intelektual ang katawan, pero mayaman at mayaman. Malayo ito sa kurba ng pambabae at maislan. Ang mukha ni Shifanyo ay nakaakit ng atensyon ng maraming dumadaan.
Dahil sa puso ng matandang Li Xin ang mga baga at sinabi ang totoo, ayaw kong maantala ni Yang Chen ang kinabukasan ni Li Jingjing. Tahimik na pinaghiwalay ni Yang Chen ang isang pader kay Li Jingjing at tumanggi siyang isipin ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, muli kong nakita itong dating matalik na The Infinite Girl. Sa ngayon, nakakapag-usap na ako tungkol sa mga babae, at ang puso ni Yang Chen ay puno pa rin ng mga iniisip at kasiyahan. Nakita din nina Lao Li at Li Jingjing si Yang Chen sa pintuan. Si Lao Li ay nagkaroon ng ilang mga sorpresa at kagalakan, at si Li Jingjing ay tumingin kay Yang Chen ng masalimuot at pagkatapos ay iniyuko ang kanyang ulo. Xiaoyang, hindi ko inaasahan na nandito ka, maganda ba ang katawan mo? Tanong ni Lao Li. Hindi, makakakita ako ng kaibigan, Lao Li, masama ang pakiramdam mo. Hindi tumingin si Yang Chen kay Li Jingjing, tumatawa at binati si Lao Li. Napabuntong hininga si Lao Li. Kapag ang mga tao ay matanda na, ang kanilang mga buto ng katawan ay hindi maganda. Ang problema ng lumbar intervertebral disc ay hindi pumapasok sa paaralan sa umaga. Sinabi ni Jingjing na dalhin ako upang makita. Pansinin mo ang iyong katawan, huwag masyadong mapagod, ang sakit na ito ay hindi malaking bagay. Inilabas ni Yang Chen ang kanyang mobile phone at tiningnan ang oras. May mga gamit pa ako, mauna ka na, at may pagkakataon kang yayain na uminom sa susunod. Hindi iniwan ni Lao Li si Yang Chen, tumanggo at nagpaalam kay Yang Chen. Nang makitang napakalayo na ni Yang Chen, hindi man lang niya tiningnan ang kanyang sarili mula umpisa hanggang wakas, kahit kalahating salita. Si Li Jingjing ay may bahagyang pamumula sa kanyang mga mata, kinagat ang kanyang ibabang labi at tahimik. Natagpuan ni Lao Li ang kakaiba ng kanyang anak na babae at bumantong hininga. Jingjing, ang mga magulang ko ay mabuti para sa iyo, si Xiaoyang ay mabuti, ngunit hindi ang gusto mo. Ang mga mata ni Li Jingjing ay nagpapakita ng kaunting sakit at hindi pagpayag, ngunit ito ay malabo, ngunit may ilang kakaibang ilaw na nagniningning. Sa kabilang banda, bumalik si Yang Chen sa kotse, ipinikit ang kanyang mga mata, umiling, at inalis sa kanyang isipan ang mahinang ekspresyon ni Li Jingjing. Paandarin na sana niya ang sasakyan, ngunit nag-vibrate ang telepono. Kung titingnang mabuti ang numero, ito ay isang kakaibang numero, ngunit si Yang Chen ay kinuha. Excuse me, si Mr. Yang Chen ba? Sa kabilang dulo ng linya, may isang lalaki na may ilang estranghero at medyo neutral ang boses. Pinunasan ni Yang Chen ang kanyang kilay, Zhou Dongcheng. Agad namang, giggle, ang boses sa dulo at tumawa. Isang lalaki ang gumamit ng tawa ng babae, pero matingkad pa rin. Please call me Chanel, Mr. Yang Chen, I am really happy, maririnig mo kung sino ako. Tumalon ng husto si Chanel. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Talagang mapangahas ka. Sa isip mo, dapat mong malaman ang behind-the-scenes pusher na naglunsad ng malawakang pag-atake kagabi. Ako ito. Gusto mo bang ibunyag ang iyong kinaroroonan? Alam kong walang pakialam si Mr. Yang sa isang mahinang babae na tulad ko, kaya lubos akong kumpiyansa na mahanap ang tawag mo at tawagan ka. Ano ang problema? Sabi ni Yang Chen sa kanyang puso, ang taong ito ay talagang matalino, talagang hindi siya interesadong patayin siya, walang interes sa pagsulat. I am going abroad soon. Sana bago ako mag-abroad, makita-kita. I will. Give me a trip before going abroad, give me some comfort, pwede ba? Matagal na natahimik si Yang Chen at bumantong hininga. Sabihin, kung saan, piliin ang lugar kung saan sa tingin mo ay magiging ligtas ka. Makalipas ang mahigit 1 minuto, dumating si Yang Chen sa lugar na pinili ni Chanel na maging pinakaligtas na lugar. Ito ay isang umiikot na western restaurant sa gitna ng Zhonghai, na matatagpuan sa tuktok ng isang mataas na gusali. Mula rito, makikita mo ang higit sa kalahati ng lungsod. Kinailangan ni Yang Chen na humanga sa katapangan ng taong ito. Dahil ang ganitong lugar, sa sandaling natagpuan, walang posibilidad na makatakas,
direktang hinaranggan ng pulis ang gusali sa paligid, mahirap siyang lumipad. Siyempre, kung plano niyang pumunta sa isang bombing building at kunin ang hostage bilang cover, ito ay isang magandang pagpipilian. Matapos makapasok sa Western restaurant, nakita ni Yang Chen ang man-made figure na nakaupo sa bintana at nakatingin sa urban scenery sa labas ng bintana. Bagamat medyo sira-sira ang paglalarawang ito, kailangang sabihin ni Yang Chen na ang panig ng Chanel ni Zhou Dongcheng ay higit pa sa kanyang lalaki. Ang isang panig ay mas nakalulugod sa mata. Si Chanel ay isang pulang-itim na palda sa estilo ng Northern Ireland. Nakasuot ng malababae na sombrero na may mga bulaklak at balahibo. May dalang maliit na bag ng Gucci. Isang peluka ay isa ring amber na kulot na buhok ng babaeng Irish, puting kulay ng balat, maliwanag na kilay, tulad ng isang costume, any who can see it, lalaki pala siya. Maging ang mga lalaki sa maraming kainan ay pinag-iinitan na siya ng mata. Pagkaupo ni Yang Chen, ngumiti si Chanel sa kanya. Itong Ginoo, ano ang gusto mo? Dumating ang maselang waitress para tanungin si Yang Chen. Sinabi ni Chanel. Bigyan ang Ginoong ito ng isang tasa ng asol na bundok, magdagdag ng gatas na walang asukal. Pinanood ni Yang Chen ang waiter na paalis at ngumiti at sinabing, paano mo ako matutulungan? Kailangang mang-ibang bansa ang lahat. Sana ang lalaking hinahangaan niya ay uminom ng isang tasa ng kape na itinuturing na naaayon sa kanyang ugali. Hindi ba maipapangako ang ganoong kaliit na kahilingan? Galit na sabi ni Chanel. Inabot ni Yang Chen at huminto, at sinabing, ano ang masasabi mo? Isang lalaking nagmamahal. Oo, gayon pa man, lumipas na ang oras na ito, hindi ako humihila ng tubig, Yang Chen, sa katunayan, matagal na kitang gusto. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang noo gamit ang isang kamay. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga. Hindi niya pinakinggan ang lahat ng uri ng babae sa buhay na ito at sinabi niya na gusto niya ang kanyang sarili at gusto niya ang kanyang sarili. Pero sabi ng lalaki na babae pa kaysa babae, gusto niya ang sarili niya. Pakiramdam ni Yang Chen ay nabigla. Hindi ka ba natatakot na tumakas ako? Ngumiti si Yang Chen. Hindi, at least pagkatapos uminom ng kape. Nasa dibdib si Chanel. Medyo hindi komportable si Yang Chen, hindi alam kung ano ang sasabihin, at tumingin sa mataong trapiko sa lungsod na tinatanaw ang bintana, hindi na nagsalita pa. Ngumisi si Chanel at ngumiti. Alam mo ba, una kitang pinapansin, nasa kalsada ka, iniligtas ang anak ni Fang Shuji sa pagkabangga ng sasakyan, ako ang nag-ayos ng pangyayari, sa katunayan, malapit lang ako. Tinitingnan ang lahat ng ito. Ang ugali ng bida para iligtas ang dilag ay labis akong natuwa. Pagkatapos noon, sinubukan kong imbestigahan ka at inayos ang ilang tao sa sasakyan para sundan ka. Hindi ko inaasahan na kakaunti ang magagandang manlalaro na dinala sa iyo. Ang mga suburb ay solved, sumabog ang sasakyan, at wala na ang buto. Naramdaman ko na para kang Superman. Mamaya, sa Fendlin Sports and Leisure Center, naglaro ka ng tennis habang naninigarilyo. Hindi mo alam kung mayroon kang how fascinating it is. Lalo na noong inilabas mo ang bola sa field, masyado akong pagod para mamatay, ngunit naramdaman kong ito ang pinakamagandang larong tennis na nalaro ko. Nakaramdam ng goosebumps si Yang Chen, at ngumiti ng pilit. Pwede mo bang ibahin ang paksa? Ayaw mong sabihin sa akin ang tungkol dito. Alam kong hindi mo matatanggap ang pagmamahal ko, kaya. I just said my thoughts. Now, I am so much better. Tiningnan ni Chanel si Yang Chen na may kaunting sama ng loob, at mukhang isang tagalabas. Nang hindi ko sinasadyang makita, naisip ko na ang puso ni Yang Chen ay inabandona ang isang malaking kagandahan. Pinapatay ka ng tatay mo, biglang sabi ni Yang Chen. Tumingin sa kanya si Chanel at tuluyang naging seryoso. Tumingin siya kay Yang Chen nang hindi maipaliwanag. Paano mo nalaman? Hulaan mo, dati ka lang kasama ng tatay mo sa handaan. Ngayon patay na ang tatay mo, patay pa rin sa sarili niyang mga kamay, pero pumunta ka dito na may maluwag na pag-amin, gusto ko siyang patayin, ang pinaka.
Ikaw ang anak na hindi niya babantayan. Si Yang Chen lang ang puntong naisip niya. Mali, hindi anak, pagwawasto ni Chanel. Ngumiti si Yang Chen at kinuha ang mapait na kape ng Blue Mountain at humigop. Well, Miss Chanel, bagamat hindi ko alam kung bakit napupuot ka na ayaw ng iyong ama na patayin siya sa ganoong sandali, ngunit gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo mula sa panloob na kaibuturan, pinatay si Zhou Guanyan direkta, ang labanan kagabi ay hindi magiging ganoon kadali. Ngumisi si Chanel, at medyo nag-iinit ang mga mata. Yang Chen, alam mo ba kung bakit? Ayoko ng mga lalaki na ganito manamit, kaya gusto kong tretuhin ang sarili ko bilang isang babae. Bakit? Na-curious si Yang Chen tungkol dito. Kasi nanay ko, pumikit si Chanel at sinabing. Ang nanay ko ang pinakamabait, pinakamaganda, pinakamamahal na tao sa mundo. Simula nang naging matino ako, si nanay lang ang nagpalaki sa akin. Noong panahong iyon, kami ay nanirahan sa bansa, si Zhou Guanyan, ang matandang Zorro, para sa kanyang karerang gangster, hanggang ako ay 13 taong gulang, umuwi ako upang pumunta sa amin. Gayunpaman, ang gusto niya ay ako, dahil siya at ang kanyang mga kaibigan ay pawang mga anak na babae. Hindi niya kailangan ng anak na babae. Nais niyang isang anak na lalaki ang maging kahalili niya. Pero ayaw niya sa nanay ko dahil nagtatrabaho siya araw at gabi. Hinihila ako pataas, at tumatanda, ang kailangan niya ay isang babaeng kaakit-akit at makapagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Kaya, tinitigan niya ako at hinayaan ang aking ina na magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Sa pakikinig sa salaysay ni Chanel, nararamdaman ni Yang Chen ang makapal na puot sa kanyang puso. Ang puot ay hindi maaaring makaramdam ng takot sa mga tao. Pinaparamdam lamang nito sa mga tao na siya ay lubhang nakakaawa, nag-iisa at walang magawa. Ito ang dahilan kung bakit mo pinatay ang iyong ama. Naiintindihan ni Yang Chen na si Zhou Guanyan ay talagang psikolohikal na baluktot. Isn't this enough? Hay, lagi kong iniisip na masyado pa akong bata noon, hindi ko naiintindihan ang mga bagay na iyon, pero hindi niya alam. Palihim kong nakita at palihim na narinig ang asterisk na meron siya. Nagkasala laban sa aking ina. Pero nung time na yon, bata pa ako, hindi ko siya kayang ipaglaban. Kaya naman, pinili kong sumama sa kanya sa China Sea at naging young master ng Dongxing. Gayunpaman, kung mas gusto niya ang kanyang anak, mas hindi niya ibinibigay sa kanya ang kanyang anak. Napakaganda ko. Bakit hindi ako maging babae? Simula noon, ang pinakamalaking hiling ko ay maging isang magandang babae tulad ng aking ina. Dinilaan ni Chanel ang kanyang mahabang alon ng buhok, at ang alindog ng isang sandali ay umakit sa maiinit na mata ng isang malaking lalaki sa restaurant. Nakangiting mayabang, tinatamad na itinaas ni Chanel ang tasa ng kape at humigop. Tingnan mo, ginawa ko ito, kung gaano ako kababe. Ano ang susunod mong gagawin, mag-abroad? Naramdaman ni Yang Chen na ang babaeng ito, may magandang ideya, at hinangaan niya ang pagiging prangka at simple ni Chanel. Puno ng panunuya si Chanel. Oo, sa pamamagitan ng Dongfeng na ipinadala mo, pinatay ko si Zhou Guanyan, hinayaan siyang lumuhad sa lupa, tinubos sa direksyon ng paglilibing ng aking ina. Alam mo, kung gaano ako kadali sa sandaling iyon. Ilang taon ko nang hinihintay ang sandaling iyon. Susunod, aalis ako ng China, pumunta sa lugar na walang makakahanap sa akin, hintayin mong maging kalmado ang lahat, baka babalik ako. Ngunit sino ang makakapagsabi nito, Mr. Yang Chen? Sasabihin ko sa iyo isang salita, ang mga babae ay pabago-bago. Panipi. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Malalim ang pagkakaintindi niya sa pangungusap na ito. Sa katunayan, hindi niya kailangang sabihin kay Chanel. Nang umalis si Chanel, hindi niya hinayaang ipadala siya ni Yang Chen. Ayon sa kanyang kahulugan, natakot ako na hindi ko mapigil ang umiyak, kaya natuwa si Yang Chen na hindi sumunod. Halos tanghali na ang oras, nagmaneho si Yang Chen pabalik sa Longjing Yuan Villa.
Sa totoo lang, matagal na akong hindi nakakakain kasama sina Lin Ruaxi at Wang Maria. Namiss niya ito. Ngunit pagkababa pa lamang ng bus, nalaman ni Yang Chen na nakaparada pa rin sa tabing kalsada ang isang dilaw na Audi TTS. Hindi iisipin ni Yang Chen na ang kotseng ito ay si Lin Ruaxi. Kahit na ito ay isang napaka-cost-effective na kotse, ito ay medyo mura. Tiyak na wala ito sa garahe ng Lin Ruaxi. At ang mga taong pumupunta rito para bisitahin si Lin Ruaxi, maliban sa nabugbog ni Lin Ruaxi sa mall, ay lumabas na sa dagat, si Zheng Xinlan, wala nang iba. Ang karamihan sa mga posibilidad para sa pagmamaneho ng naturang kotse ay mga babae, kaya masyadong mausisa si Yang Chen. Buksan ang pinto, pumasok sa bulwagan at tiningnan ito. Sa sofa sa sala, naupo ako sa isang bisita. Kasama ni Lin Ruaxi, hawak ko ang isang puting porselana na tasa ng tsaa at sinabi ang isang bagay ng may ngiti. Nang makita si Yang Chen na papasok sa pinto, tumingin ang dalawang babae. Napakunot ng noo si Yang Chen, paano siya napunta? Sa